Hey guys, pinakamurang smartphone po ni Realme ngayon. Isa rin po sa merong pinakamalaking battery ng mga entry level po ngayon 2026. Nabili ko po siya ng 4.5 sa may TikTok guys. Sa unang tingin, decent naman yung kanyang specs. Dahil meron po siyang 63 mAh siya battery. Malaki yan para sa isang entry level ngayon. Para sa less than 5,000 lang po na presyo. Dahil madalang nga po ang lagpas 6,000 mAh siya battery. Dito nga po sa mga entry level ngayon. Pinakamalaki na nga po guys ang Oppo A6X na meron pong 6.5 mAh siya battery. Ang tanong po dito guys, worth it po kaya ang Realme na smartphone na yan? Kung titingnan po natin yung kanilang overall na specs, compare din po sa ibang entry level ngayon sa less than 5,000 nga po na presyo. Pero meron naman pong good news guys kung sakaling gusto nyo nga pong umorder ng smartphone na to. Dahil kung gagamitin nyo po yung link natin dyan sa my description, is makakakuha po rin ng discount sa kanya. Yung 4.5 po na SRP niya is magiging around 3.5 na lang po. Depende po sa discount na makukuha natin. I think guys, sa ganung klase ng presyo, hindi na po masama yan. Pero syempre guys, pag-usapan po muna natin sa kanyang presyo ngayon. Dahil marami pa rin pong bibili ng smartphone na to, is baka sa mall po sila bibili. Sa may 4.5 nga po na SRP. Dahil kung sa may online po kayo bibili, mas okay nga po sa may Shopee. Dahil sa discount na makukuha nyo. Unang-una syempre sa may display niya. Para sa akin, hindi naman na big deal guys yung teared up notch niya para sa ganitong presyo. Pero syempre, mas maganda pa rin kung punctual nga po yung mabibiling smartphone natin. Meron po siyang 6.74 inches. Na meron pong IPS LCD display. Na merong 9/3 sa refresh rate. Saka po 720p resolution. Expected na po yan guys. Para po sa isang Realme na smartphone. Ang kaso lang po guys, yung ganyang klase nga po ng display ni Realme. Para po sa may 4.5 na SRP. Is makakabili rin po tayo na meron pong punctual na selfie camera, mas mataas po na refresh rate, at mas mataas na storage. Dito nga po sa may Infinix Smart 20. Nasa 4.5 din po guys yung kanyang presyo. Pero guys, almost identical po sila ng specs. Nagkaiba lang po sila sa may display po ng dalawang smartphone na to. Pero syempre, alam ko po yung nasa isip nyo. Mas malaki po yung battery ni Realme compare nga po kay Infinix. Kaya think po guys, pipili po talaga kayo kung ano po yung priority nyo sa isang entry level nga po guys. Saka to be honest po, pagka po nahawakan nyo yung dalawang smartphone na to, mas mapipili nyo po guys na mas maganda po yung build quality niya kahit pa pares lang po sila naka-plastic. Kumbaga mas solid po siyang hawakan. Medyo nakakapagtaka lang po ito guys. Kilala naman na po natin guys na sila Oppo, si Realme, saka po si Vivo is magkakapatid lang po yan. Pero tila po yata nalilis po yata ng landas si Realme. Dahil kung titignan nyo nga po yung mga entry level po nila Oppo, nila Vivo, saka po ni Realme. Doon nyo po makikita guys, na para bang si Realme po yung merong pinakapangit na specs na makukuha natin. Yan po sa mga entry level nga po ni BBK. Pero sige guys, tanggapin na po natin. Dahil tulad nga po ng sabi ko kanina, hindi naman na big deal guys yung ganyang klase ng display para po sa isang entry level ngayon ni Realme. Sinasabi ko lang naman yan dahil meron talaga mas magandang mga display. Dito nga rin po sa mga entry level. Tulad nga po ni Oppo, saka po ni Infinix. Dito po sa may camera niya. Actually guys, maganda ang track record po ni Realme pagdating nga po sa may camera ng mga smartphone nila. Ang problema guys, grabe po yung blurred ng picture ni Realme ngayon. Sobrang pangit po niya. Di ko lang kung talaga bang masyadong nagpapabaya na si Realme ngayon. Dito nga po sa mga smartphone nila. To the point mo, na even po yung camera ng smartphone nila is napakababa po ng megapixel. Naka 8 megapixel lang po yung back camera niya. Tapos saka 5 megapixel lang yung front selfie camera. Alam ko guys, entry level lang po itong si Realme Note 80. Ang kaso guys, di hamak po na marami pong smartphone na mapagpipilian tayo na meron pong at least decent na camera compare nga po dito. Hindi porket mura guys, hindi na po natin deserve ng mas magandang smartphone compare nga po sa may smartphone na may offer ni Realme sa atin ngayon. Pero tulad nga po ng sabi ko kanina, bumawi naman po sa may build quality si Realme. Yan po yung gusto ko sa may Realme na smartphone na to. Iba po siya compare po sa ibang entry level, especially nga po sa mga transyon ng mga smartphone. Mas premium po siyang hawakan. Hindi na po masama to para po sa may less than 5,000 po na SRP. Sa UI naman po natin, same po ito guys ang ibang smartphone na meron pong Unisoc na processor. Ito nga pong si Realme Note 80. Meron po siyang Go Edition lang po ng Android. Ibig sabihin limited lang po yung ibang mga features niya. At meron po mga ilang application na hindi po supported sa kanya. Tulad nga po ng TikTok. Makakapaglagay po kayo ng TikTok sa kanya. Pero yung light version lang. Guys, mula po Realme C30 na nilabas po nila nung 2022 pa hanggang Realme Note 80, isi-isa pa rin po sila ng mga processor. Nababago lang po yung pangalan
at medyo itinataas lang po nila yung pinaka-clock speed po ng processor. Isipin mo kung galing po kayo sa mga lumang entry level po ni Realme, tapos bibili ka nga ng Realme Note 80 ngayon. Parang bumili lang po kayo guys ng bagong damit ng smartphone mo. Dahil halos same specs nga lang po guys yung makukuha natin. Malaki lang po yung battery niya. Yan lang po yung significant na upgrade sa kanya guys. Kaya kung gusto niyo po mag-upgrade ng isang smartphone ngayon at galing nga po kayo sa mga Realme na mga smartphone at gusto niyo po ulit ng isang Realme na smartphone, mas okay po guys na iwasan niyo po yung smartphone na to para nga po sa may 4.5 na presyo niya. Pero kung sakaling makikita niyo po yung smartphone na to na nasa kulang 4.5 lang, nasa kulang 4,000 lang at nasa around 3.5 siya guys. Doon po sulit yung smartphone na to compare nga po sa iba. Dahil malaki po yung battery makukuha natin. Pero isang tip ko po sa inyo guys, kung sakaling meron po kayong budget na 5,000 pesos ngayon, dagdagan nyo na lang po guys ng at least 2,000. Makakakuha na po tayo ng ibang smartphone na meron pong overall na better specs compare nga po dito kay Realme ngayon. Meron pong mas malakas sa processor yon, mas magandang display, mas malakas nga na processor, at mas malaking battery pa compare nga po dito. Yung iba guys, naka-AMOLED pa. Dahil kung titignan nyo po guys, yung ibang smartphone nga po sa higit 6,000 na budget or kulang 7,000, baka makabili na po tayo dyan guys ng Infinix H60 Pro o kaya po Tecno Pova 7. Di hamok na mas maganda po yung specs nun compare nga po dito. Pero syempre, magdadagdag tayo ng budget. Doon nga po sa may 4.5 niya is magiging 7,000. Pero guys, yung idadagdag nyo pong presyo, yung idadagdag nyo pong budget para sa isang smartphone, is mas maganda po yung value na makukuha natin compare nga po dito. Pero kung sakali naman na talaga nasa 5K lang po yung budget nyo or kulang 5,000 lang, mas okay po guys na hintayin nyo po mag-sale. Ito pong si Samsung guys, si Galaxy A07. Meron din po siyang 464GB na version sa may less than 5,000 na presyo. Pero guys, yung processor po na makukuha natin, di hamak na mas maganda po compare nga po dyan kay Realme. Dahil naka Helio G99 po ito, compare po kay Realme na naka Unisoc lang. Pero syempre ang isang mababa po sa may smartphone na to, na lamang pa rin po ni Realme, is meron po siyang 5,000 mAh siya battery lang. Compare nga po kay Realme guys na merong 6,300 mAh siya battery. Then sa display po, same lang po sila na merong teardrop notch. Pero kung Realme smartphone po talaga guys ang gusto nyo at ayaw nyo pumatol kay Samsung, ayaw nyo pumatol kay Infinix, ito po guys, so meron akong isang Realme na may recommend sa inyo. Ito po guys ang Realme C71. Guys, nung nakita ko po yung itong si Realme Note 80 sa may TikTok, nakita ko rin po si Realme C71. Nabili ko po ito guys ang 4.5 sa may TikTok. At nabili ko din po ito sa may TikTok ng 4.7 lang guys. 200 pesos lang po yung difference na sa may presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, di hamak po na mas maganda compare nga po dito. Unang-una po guys, same lang po sila ng battery na merong 6,300 mAh siya battery. Same nga po nito. Pero naka 120Hz po yung refresh rate natin dito guys sa Realme C71. Tapos naka 50 megapixel po yung ating camera dito. Tapos yung ating display is meron po siyang punch-hole na selfie camera. Compare po dito guys sa merong teardrop notch lang. Kumbaga guys, 200 pesos lang po yung idadagdag natin sa may presyo niya. Pero yung specs po na makukuha natin, di hamak na mas maganda po. Compare nga po dito. Guys, decent naman yung makukuha nating performance para nga po dito sa may Realme C71. Makakapaglaro po kayo ng Crystal of Atlan sa kanya. Pero low graphics lang. Pero kahit pa paano guys, medyo okay na po yan. Kaya para po sa akin, kung sa may 4.5 po na SRP, medyo negative yan. Pero kung sakaling makikita nyo nga po yung smartphone na to ng kulang 4,000 lang, I think dun po sulit yung smartphone na yan. Pinaka the best po talaga kung makikita nyo yung smartphone na to ng kulang 4,000 lang. Dahil dun nga po siya sulit. Meron po tayong link dyan sa may description kung gusto nyo nga po ng additional discount para po sa may smartphone na to. Yun lang po guys. Thanks for watching.